parang ginamit ito na instrument for propaganda. Ang recent survey na lumabas sapagkat ang unang nagsagawa ng pagbubunyi sa pagbagsak ng rating ni Vice President Sara Duterte, although magkasabay silang bumaba ng rating ni Presidente Marcos Jr., siya lang ang in-highlight ng mga media na alam natin konektado kay Speaker Martin Romualdez. At kasabay ng ganyang pag-highlight na 2 digits ang ibinaba ng kanyang trust and approval rating, ay ang pagbubunyi naman ng mga media na tumaas ang rating ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, the correlation of pattern of the instrument of propaganda by using this Okta Research Survey is very imminent. Dalawa, maliban sa propaganda ito para lamang ipagpapatuloy ang mind conditioning and public perception against kay Sara Duterte, which they started to attack during the budget deliberation, ay nakita din natin na nagbunyi ang mga kaalyado sa Kongreso na nagmaniobra sa ganitong karumi na political maneuver. I'm talking about the CPP, NPA, NDF na mga party list. Una din silang namalakpak na sabi ni Raul Manuel, ni Arlene Brosas at ni Franz Castro, epektibo daw ang tagumpay ng mamamayan sa pag-atake na mapigilan ang confidential fund at security fund ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya, ang mga taong bayan daw ay nagalit sa kanya. No, that is not true. Ibig sabihin, ito po ay calculated, ito po ay isang survey instrument na ang layunin ay propaganda. At ang makikita natin na pattern na nagbibenepisyo dito ay ang mga kalaban ng Estado sapagkat nagkakaroon ng pagbabangayan, paghahatian ang mga nangungunang opisyal ng ating bayan, which should be the reminder now to Speaker Martin Romualdez and his group in Congress. Pwede ba itigil na muna natin yan? Alam na namin kung sino nag-komisyon ng survey na ito. Obvious naman kung ano ang naging pattern, kung paano siya ginamit for media mileage, for propaganda and attack. And number 2, napanawagan natin, pwede ba magtrabaho muna tayo? At pwede ba magkaisa tayo, isang tabi ang personal political ambition at sundan natin ang panawagan ng pagkakaisa sapagkat ang mamamayan ay pagod at natatamad na, nababagot sa uri ng pamumulitika na napakarumi. And I think ang winner dito, even ang survey ay iba, ang nakikita ng mamamayan in the truest sense ng kanilang observation, Ma'am Lorraine, Miss Inan Bader Franco, si Inday Sara Duterte na nanatili na nakapokus sa kanyang gawain bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno at hindi niya pinapatulan ang maruming laro ng politikang ito. That makes her a more on the level na mas mataas ang respeto ng mamamayan. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865537757.